Okay mga kaibigan, nagbabalik ang unang hirit, kaya narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Naging palaban nga po ang mga banat ni Chief Justice Renato Corona sa Administrasyong Aquino dahil magsalita siya sa pagtitipon sa labas ng Korte Suprema kahapon. Tutol daw si Corona sa dahan-dahan ay pagbubuo ni Pangulong Noynoy ng isang diktadurya sa ating bansa. Paliwanag ni Corona, ang papapa-impeach sa kanya ay dala raw ng kagustuhan ng ehekutibo na diktahan ang mga desisyon ng hudikatura. Itong impeachment ay dala ng kasakiman na magkaroon ng isang Korte Suprema na kayang diktahan. Na nakukuha sa tingin at nagkakandara pang ipatupad ang kanilang bawat hiling. Sapagkat ang tunay na layunin ay wasaking ang hudikatura, wasakin ang ating demokrasya at pairaling ang utos na mahal na hari. Ito ang patutunguhan na baluktot na daang matuwid. Giit ni Corona, walang basihan ng impeachment complaint laban sa kanya tungkol naman daw sa kanyang appointment bilang punong maestrado. Dumaan din daw ito sa tamang proseso. Dapat raw po hindi ko tinanggap ang paghirang sa akin. Bakit po ba? Bakit po ba? Para si Ginoong Aquino ang makapagtalaga ng kanyang sariling Chief Justice na hawak niya sa leeg? Mapapailig ka talaga. Ang pagtatalaga sa inyong lingkod ay dumaan sa isang masusing proseso. At tanong pa ni Corona, bakit daw siya ang pinag-iinitan ng ehekutibo para sa mga desisyon ng buong Korte Suprema? Sa loob ng gabinete, ang utos ng hari hindi nababali. Pero dito po sa Korte Suprema, ang pananaw ng buong maestrado ay isa lamang. Matagal na po akong nagtitimpi. Hindi ko po maintindihan kung bakit nanggigigil ng gusto sa akin ang ating Pangulo. Wala po akong kasalanan sa inyo, Ginoong Pangulo. Wala po akong kasalanan sa bayan. Handa raw si Corona na harapin at sagutin sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Ipagtatanggol din daw niya hindi lamang ang kanyang sarili kundi ang buong hudikatura. Sa ngayon, binubuo na raw ang grupo ng mga abogadong magdedepensa kay Corona sa impeachment court sa Senado. Samantala, dumipensa naman ang Malacanang sa maaanghang na salitang ibinato ni Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, puro kasinungalingan lang ang sinabi ng punong mahistrado. Wala rin daw itong karapatang tawaging isang diktador si Pangulong Noynoy Aquino, gayong dati rin silang biktima ng diktadurya. Paninindigan ng palasyo, malaking balakid si Corona sa hudikatura. Trying to figure out what exactly the support holiday means, and of course the next question. Let's see. Binatikos din po ng palasyo ang ginawang court holiday ng ilang kawani ng hudikatura. At dahil nga po dito, masusing pag-aaralan ng Department of Justice kung ano mga paglabag sa batas ang ginawa ng mga empleyadong sumali sa court holiday. Freedom of Expression. Okay, alam. I'm trying to figure out what exactly the support holiday means, and of course the next question. Is that or let's say Ibang channel. Di ba? Off mic, wala yun. Well, ako mas nalulungkot sa nangyayari. Nakakalungkot talaga yung ganyan.
Pero sana nga, yun kung tamang proseso hindi Pwede naman maka-apekto kasi sa, nag-usap yan eh. sa performance ng bawat sangay ng gobyerno. Merong binabanggit kasi Senator Chis Escudero na parang advisory council, parang judicial Yung and JEDA. executive o advisory council na dapat kinumbin ni Presidente. Kaya lang, talagang decidido na si Presidente paalisin si Corona. alisan siya ng Corona. Korte Suprema. Pero mahirap nga kasi ngayon pa lang, yung mga senators na tatayong judges, siguro kasi wala pang sub-judice. Parang nagsasalita na si Senator Trillanes kahapon, di ba, sinabi niya na wala namang, parang ang siste dito talagang isa itong hindi legal process, kundi political process. Parang mahirap siguro Numbers. na lunukin, di ba? Kasi nga, sila na ang magiging senator judge, tapos nagsasalita sila ng ganito. Kaya nga, di ba, dapat hindi na nga sila magsasalita. Dahil kumbaga sa parang magiging subjudice, magiging bias ka na eh. May idea ka na rin kung saan sila sino. boboto. O, di ba sabi nga si Senador Enrile daw, hindi daw siya nakikinig ng radyo, di nanonood ng TV. Yes. Pinag-aaralan niya, pinag-aaralan niya na Dapat lang. naman ganun eh. Ilan ang ganun sa Senado? Ang hindi botohan din sa Kamara, ilan yung talagang binasa. Wala yun. Kaya nga, dapat sana kung based on evidence talaga, on kung ano man yung dokumento, ngayon talaga, ligawan ka lang kahit hindi Tama. binabasa. Tsaka Tama ka na. Hindi na natin. Sabi nga, di ba, hindi Sabi nga nga niya sa binasa Kamara, kasi hindi mo wala kailangan naman marunong silang magbasa eh. pagbasa eh. Kailangan mo lang marunong pumirma. Diba? Pero mahal mga na ibang kongresista. Ang gusto ko lang hindi ko maisip pa paano, di ba? Korte Suprema yan. Matitindi sa batas yan. Oo. So yung binubuo niyang defense panel, hindi ko alam paano makikipag. Abogado ng isang Si justice. Aaron nga nung impeachment niya, kinuha niya dating Chief Justice. Andres Narbasa. Baka dating chief justice. Nung hindi nga sila makalusot, nag-walkout na lang. Samantala, ito naman po pumapagitna naman ang simbahang katoliko sa bangayan ng Hudikatura at Ekutibo. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nakakaalarma na raw ang away ng dalawang sangay ng gobyerno. Dapat na raw itong maplansya sa lalong madaling panahon dahil nakakasama na raw ito para sa bansa. Handa raw ang CBCP na mamuno sa pag-uusap ng dalawang panig para maibsan ang tensyon. Samantala, inumpisahan na kahapon sa Senado ang proseso ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Bilang pinakabatang miyembro ng Senado, si Senador Antonio Trillanes IV ang nagpanumpa kay Senate President Juan Ponce Enrile bilang presiding judge. Habang si Enrile naman ang nanguna sa oath-taking ng lahat ng kasamahang senator judges. At bilang paunang aksyon ng impeachment court, inaprubahan ng resolution number 1 na nagpapatawag kay Chief Justice Renato Corona para sagutin ang impeachment complaint sa loob ng 10 araw. Matapos nito, agad nag-adjourn ang impeachment court na muling magtitipon alas 2 ng hapon sa January 16 ng susunod na taon. Pero hindi agad nasisimula ng formal na paglilitis sa araw na yon dahil ipapakilala raw muna ang mga prosecutor, gayon din ang mga abogadong dedepensa kay Corona. Samantala, bahagi nagkaroon naman ng tensyon sa huling araw ng sesyon sa Kamara kahapon. Yun ay matapos inanunsyo ng pagpapalit ng chairmanship ng House Committee on Ways and Means. Mula kasi sa dati nitong chairman na si Batangas Representative Hermilando Mandanas. Inilipat to kay Davao City Representative Isidro Ungap. Tila nabigyan to ng kulay dahil isa si Mandanas sa mga miyembro ng Partido Liberal na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero agad na paglilinaw ni House Speaker Sonny Belmonte, ang pagtatanggal ng committee chairmanship kay Mandanas ay wala raw kinalaman sa reklamong impeachment laban sa Chief Justice. Oktubre pa raw kasi ay plano na nga tanggalin si Mandanas dahil sa taliwas nitong direksyong tinatahak sa liderato ng Kamara. Pero ayon sa minorya, malinaw raw na panggigipit ito sa mga di kaalyado ng administrasyon. Samantala, update naman tayo. Update tayo sa tropical depression na nasa dagat Pasipiko na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Sendok. Sa pinakauling weather bulletin ng Pag-asa na mataan ng tropical depression sa layong 1,100 kilometro sa silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras. Tinatayang kikilos ito sa direksyon Pakanluran-Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Posible raw po mag-landfall ang tropical depression sa bahagi ng northern Mindanao. Ingat-ingat po, magiging maulan na naman. Samantala, mula naman po sa MMDA, tigil muna ang mga ginagawang paghuhukay sa mga lansangan ng Metro Manila